may nanguha pala ng ano sampalok ko. Ayun, isa munang trivia nga pala mga part. Dito sa Lubo mga part, bukod sa Atis, ang kanilang pangunahing, kumbaga nakilala sila dahil sa produktong prutas na Atis, ay kilala din dito mga part dahil ng ano, sa mga minatamis na sampalok. So yun, kapag pupunta kayo dito halos madami kayong makikita paninda na gawa sa sampalok, mga pampasalubong mga part. Kasi ang dami ditong puno ng sampalok. Yung na sumabit. Good morning, 9:29 na ng umaga. Medyo tanghali tayo at medyo sikat na ang araw. So nakikita niyo mga part yung kainan niya, yung lumian at saka yung aros kaldohan dito sa may ano, sa ano ba tawag dito? Itong daan dito sa may papuntang Mabilog na bundok. Si Kuya Erwin, sila yung may-ari nitong ano, kinainan ko. Anong pangalan mo? Aros Caldo, Goto at Lomi. Ayun, Aros Caldo, Goto at Lomi. Sa Parang. Sa Parang, yun. Kaya tinawag na Parang ay dahil itong ano, kaparangan. Napakaganda naman niya, oh. Ngayon mga part, ngayong umaga ay tayo ay ano, may pupuntahan. Tayo ay mamumundok. Pupunta tayo sa Upperland dito sa Lubo, Batangas. So parting, hindi ko alam pero parang doon. Pupunta tayo sa may Haibanga. Okay, medyo tinatanghali tayo. Ayan. Lagyan nyo kuya para ano, madaming magdikit. Si Kuya Erwin nga, bilis ko makalimot Okay, biyahe na tayo mga part. At medyo malayo-layo yung ating pupuntahan. Kung di ako nagkakamali, kulang-kulang 1 oras. Tapos on ko lang to. Ayun, tapos ano, medyo mabundok pa kasi yun. Okay na ba? Ayun. So, pabalik tayo dito mga part kasi doon tayo liliko. Tapos nag-almusal lang ako dito. Kuya! Dadaan muna tayo dito sa isang gasolinahan. At papadagdagan ko, baka magkaubusan tayo. Mas maganda na yung handa. Napakaganda talaga dito mga part, oh. Kita nyo yan. Halos itong buong Kabukirin na ito ay siguro mga 30% lang ang tataniman ng palay. Kasi sabi ni Kuya Erwin ay hindi daw ito nadadaanan ng tubig. Kumbaga walang patubig kaya hindi mataniman ng palay. Okay, gagas lang muna tayo. 1.54 liters, 65 pesos ang ano per liter. So 100 din yun. Akala ko mga 60 lang. Ayan, dito tayo dadaan mga part sa coconut plantation. Meron pala ditong bagong kainan, no? Burp Cheers. Padami ng padami yung mga nagbubukas na mga kainan dito sa Lubo. Kaya no worries kapag dadayo kayo dito mga part. Kahit na wala kayong bauning pagkain, ay sigurado naman na hindi kayo dito magugutom. So itong daan ito mga part ay ito yung daan papuntang, natatagusan din ito ay Nagtalungtong. Kaso mga part, ngayon ay dito tayo dumaan sa Mabilog na bundok. Kasi kung doon tayo dadaan sa may barangay Nagtalungtong ay hindi natin sure kung mataas yung tubig doon sa ilog. Kasi kung mataas yung tubig sa ilog mga part, ay mahihirapan nating itawid si Blossom. Kaya nanigurado na ako at dito ko na ito idinaan sa Mabilog na bundok. So yun, ang kaibahan lang noon ay tatawid tayo sa ilog doon sa kabila sa Nagtalungtong. At dito naman ay tatawidin natin itong
Semi pa lang ng kabundukan dito sa may mabilog na bundok. Pero doon ang labas natin sa may nagtalungtong. Recording. Parang nagmamalfunction ng itong pindutan ng ating Insta360. Kusang nag-on. Kaya meron akong video noong 2 weeks na nakakaraan, kasi delay naman ako mga part mag-upload. 2 weeks na nakakaraan ay nanggaling ako sa may Malagundi Point. So ang akin na i-upload pa lang yung kagagaling ko sa Malagundi Point. Tapos meron pa akong pinaka part 3 na mas mauuna kong i-upload dito sa ating ginagawang vlog ngayon. So yun yung doon ako dumaan sa Daang Kalikasan dito sa Lubo, Batangas. Napakasarap na experience ko noon. So mga part ay abangan nyo kung sakaling una nyo napanood to, ay makikibalikan naman nung mas nauna kong video para mas subaybayin nyo kung ano yung mga nagagawa nating mga vlogs. So dito na tayo mga parts, dito pa din tayo sa Barangay Mabilog na Bundok. So ilang minuto pa lang buhat dun sa may pinagasan natin. So dito sa parting ito ay medyo kabisado ko pa mga part ang daanan, kasi nakapunta na naman tayo dito, nakadaan tayo nung tayo ay nagpuntang Haibang Rice Terraces. So yun, babalik ulit tayo dito dahil ng kagaya ng nasabi ko dati, kung napanood niyo yon, ay malapit sa puso ko itong bayan ng Lubo. Kumbaga parang naalala ko dito o nararamdaman ko dito yung pakiramdam, yung feelings, yung English yun na doon kami sa probinsya namin sa Bicol. So parang ganito din, kumbaga ganito ang vibes, halos hindi nagkakalayo mga part. Kaya parang talagang hinahanap-hanap ko to. Kahit na ako ay malimit din dito sa Lubo, ay nakakapunta naman ako dito kasi dahil nandito ang aking trabaho. Pero tuwing nagbablog lang tayo, tuwing araw ng linggo o bakante tayo na araw na wala tayong pasok, saka lang tayo nakakapag-ikot-ikot dito. Uy, tawalan tayo ng aso. So yun, dahil sa bakante nga tayo, bumalik tayo dito para explore ulit natin itong bayan ng Lubo. Sobrang dami ko pang hindi napupuntahan dito mga part. Kumbaga sa tagal ko nang nagpapabalik-balik dito, ay siguro hindi pa ako nakakakalahati sa mga lugar na aking napuntahan dito. Kumbaga madami pa, sobrang dami pang lugar na hindi ko napupuntahan. So Sitio Batang 2 sa Barangay Olo-Olo. I'm sorry, Barangay Mabilog na Bundok. So nagra-range din kaya itong aking kasunod na to. Malamang kasi mga nagbibideo din. Dalawa lang ang pupuntahan hindi, madami pa lang ang pupuntahan dito mga part kung aakyat kayo dito. Kasi madadaanan ninyo ang ano bang tawag dito, Tulay na Busog, yung ating napuntahan natin at madadaanan natin mamaya. So papakita ko ulit sa inyo mamaya. Tapos madadaanan ninyo makalampas doon sa may Haibanga naman ay Rice Terraces. So ngayon mga part nga pala, ikikwento ko kung bakit tayo ay nandito, ay explore natin yung Haibanga at may pupuntahan tayo mga part na hindi ko pa napupuntahan dati. Nung kasi pumunta ako sa Rice Terraces ay hindi ko alam na malapit-lapit din pala doon yung Haibanga Falls. Dati kasi nung pumunta tayo doon, akala ko ay kakayanin ang oras natin pagpunta doon. So medyo tinanghali tayo kaya hindi na tayo nakadiretso. Kaya ngayong araw mga part ay isa sa mga kasali sa itinerary natin ay hanapin ang Haibanga Falls, kasi hindi ko pa din alam mga part. So sabi ay 10 minutes buhat doon sa Rice Terraces ay mararating yung Haibanga Falls. So pagdating doon sa may malapit sa may Rice Terraces mga part, ay atin ang ipagtatanong kung saan yung falls. Kita nyo mga part dyan. Ang kinagandahan dito mga part sa lugar na to, kahit medyo nagsisimula na tayong umakyat ng bundok, ay samentado pa din ang kalsada. Kaya hindi tayo mababahala na
kumbaga mabubutasan tayo ng gulong. Pero wag naman sana, wag. Kasi nung nagpunta ako nung nakaraan, nung isang linggo na nakakalipas doon sa pupuntang Malagondi Point, ay nako. Sobrang rocky road mga part. Pero okay naman, all goods. Kinaya ng ating motorsiklo, kinaya natin hanggang sa ayun, matapos natin yung yung araw na tayo ay namasyal doon. So napakaganda ng Malagondi Point. First time ko pa din yung napuntahan dito mga part. Kaya ayun, tapos nasundan pa nung dinaanan niya natin yung Daang Kalikasan. Kita nyo mga part, oh, napakaganda. May pera lang tayo na makabili dito ng ng property pero siguro mahal na dito ng mga lupa. Hindi na ganoong kamura kasi na siya ngayon na-develop na mga part. Kumbaga ay madami ng kumbaga parang sa Batangas City din nagiging bayan na din. Dami na establish na mga na mga lugar, na mga kainan, pasyalan. Kaya all goods talaga. Lalong-lalo na dinadayo talaga dito yung mga beaches. O kita nyo mga parto. Sinadyang hiwaan, ano naman tawag doon, tabtabin, makikikorek mga part. Parang basta ibig sabihin ay ginawa nito ng daan. Wow. Kita nyo mga part, may bahay doon sa itaas. Explore lang tayo mga part. Napakaganda ng daan Hindi mo akalain nasa gitna ka na ng kabundukan mga part. From doon sa baba, umakyat tayo. Ay ngayon naman ay medyo bababa tayo ng konti. Medyo pababa itong ito mga part. So malapit na itong malapit na tayo kumbaga makarating dun sa may nagtalungtong. Kung di ko nagkakamali, isang baba na lang to. Tapos nagtalungtong na. Pero ito ay sako pa din ng ng mabilog na bundok. Oh, napakasolid ng bundok ng mga part Yung bundok na yun. Tanaw pa dito yung tower ng Mount Banoy. So yung nakikita nyo kabundukan na yan mga part, ang likod niyan ay Batangas City. So talikudan lang ito ng ng Lubo, ang Batangas City. Kaya nga lang ay yun, may kalayuan, 1 oras mahigit ang biyahe bago kayo makarating dito. Oh, ang taas yung inakyat natin yun. Kasi yun, kanina pa tayong bumaba ng bumaba. Oh, ganda dito, payapa. Isa sa mga pangarap kong lugar yung mga gantong nasa parting pabundok. May mga gayang lugar din naman pagdating dun sa Batangas City. Kaso ay medyo may kamahala na. So yung talagang may budget lang ang kayang makabili ng mga property. Malapit-lapit na tayo mga part sa barangay Nagtalungtong dun sa kung tawagin ay Tawid Ilog. Papakita ko pa ba sa inyo? O puntahan nyo na lang yung isa kong video na nagpunta ako dito sa Lubo nung nagpunta tayo sa Haibanga Rice Terraces. Pero sige, papakita ko lang sa inyo, saglit lang, para may idea kayo kung kayo ay pupunta. So makakapamili kayo kung gusto nyo pumunta sa Rice Terraces o sa falls, ay may idea kayo kung saan kayo dadaan. So itong ating dinaanan nga palang mga part ay yung mabilog na bundok. So ito yan, pabalan tayo ng saglit dito, papakita ko lang sa inyo. So tayo ay pakanan hanggang na, pero kakaliwa tayo dahil ipapakita ko sa inyo yung isa pang daan mga part. Okay, ito yung ilog dito. Aba, may tubig. Mataas ngayon tubig. Nung ako nagpunta dito nung nakaraan ay medyo
Ang tubig ay ano na, baba-baba. Pero hindi ako dito dumaan kahit na mababa yun. Na-slide ang ating ano. Hindi kita. Nung pumunta tayo dito mga part dati ay ano, ay itong ano, itong wala itong mga talahib. Nako, parang mahirap ang daan dito. O, tingnan natin dito. Masyado tayong mapangahas mga part. O, para may pakita ko sa inyo, medyo rocky road din dito. Titingnan lang natin. Pero hindi tayo tatawid mga part, papakita ko lang sa inyo. Op. Op. So matapat yung ano, nililikuan ng tindahan ni na Ma'am Elvira at kay Ma'am Narcisa Abdon. So ito yon, oh. Yan. Hanggang dito lang tayo mga part. Ayan. Maganda ngayon ang ilog. Okay, titingnan lang. Ayan mga part. Silipin ko lang. Ganito ng ilog yun, no, malaki. Tabi-tabi po. Oh, dito sila kumukuha ng ano, tubig. Tabi-tabi po. Oh, ganda. Kalimitan halos ng mga taga dito mga patay dito sa ilog naglalaba. So ang ganda nga naman. Tuloy-tuloy lang ang daloy na tubig. Yan mga nag-ano, nakakuha ng tubig. Ewan ko kung saan gagamitin, pero malaking bagay yung may mga ano, ilog dito. Ayos. Pwede na palang dumaan dito mga part. Kumbaga hinarangan nila ng malalaking bato para sa ganon ay umunti yung current ng tubig dito para pwedeng daanan ng mga motorsiklo. Pwedeng nakabike din. Kita nyo mga part yan. Unang yugto pa lang ito ng ating pag-explore dito ng ating adventure. Para sa araw na ito. Ano bang petsa ngayon mga part? March 3, araw ng linggo. So kung ako lang masusunod at kung maayos ang schedule natin, ay mas mapapadalas yung ating ano, pagbablog, ang ating upload. Kasi ayun, tuwing araw lang ng linggo yung ating off sa trabaho. Kaya kalimitan ang ginagawa ko mga part, talagang sinasagad ko yung araw ng linggo. So talagang sakripisyo mga part. Dahil ng ayun, ang kapalit nga noon ay hindi ko nakakasama ang aking pamilya. So bumabawi naman ako mga part. So minsan lang talaga may pagkakataon na sinasagad ko yung araw ng linggo para kahit pa paano mga part ay sabihin ko sa inyo ang aking technique. Minsan ang ginagawa ko mga part kapag nagbablog ako ay sinasagad ko na. Halimbawa ngayon isasagad ko, gagawa ko ng at least mga 2 to 3 vlogs. Tapos tayo naman ay minsan ay once a week or twice a week nag-upload. Ayun, edi ano, ang nangyayari, madami akong bahaw nakapending na vlogs. May time na yung susunod na linggo, sa halip na lumabas ako, ayun ang aking ine-edit para i-upload sa araw na yon. So parang ano, yung nagagamit ko na tama yung ano, yung oras natin, yung araw ng ating day off. So halimbawa ngayon, hindi ko man kasama ang aking pamilya, ay siguradong sa isang linggo ay maghapon na kasama ko sila. Kasi ayun, tambay lang ako sa bahay at nag-e-edit ng vlogs. So ayan mga part, welcome Barangay Nagtuktok. Yan, ito yung Barangay Nagtuktok. Ang nakakasakop dun sa Tulay na Busog mga part ay ito ng Barangay Nagtuktok. So straight ahead mga part ay makikita natin yung view na madalas tigilan ng mga namamasyal dito. So nababa na natin yung mga part dati. Yan, ang daan, no, napababa. So medyo private ata dyan. Magpapaalam kayo kapag may bababa kayo dyan. Hindi ko sure kung madami na naliligo ngayon, pero talagang patok na patok ngayon yan.
lalo pag sa summer, daming naliligo diyan kapag summer. So matatanawan naman natin mga part pag tumigil tayo dito sa may puno ng sampalok. Ayan o, kita na dito. Woo! Titigil tayo dito mga part. Itong pinaka famous spot dito, kita ba? At titigil tayo ng maganda dito mga part. Papakita ko sa inyo. Sa mga hindi pa nakakarating dito, ay papakita ko sa inyo mga part. Pero ang kabuuang vlog nito mga part ay andyan lang sa akin channel. Hanapin nyo lang mga part. O tabi-tabi po. So kita pa dito. Dito tayo sa kabila. Ayun. Oops, sandal tayo dito. Ayun, may mga nagliligo nga. May balsa. Hindi ko sure kung kita ninyo. So yun, bisitahin nyo naman mga part ang aking video. Para ano, yun, may nanguha pala ng ano sampalo ko. Ayun, isa munang trivia nga pala mga part. Dito sa Lubo mga part, bukod sa Atis, ang kanilang pangunahing, kumbaga nakilala sila dahil sa produktong prutas na Atis, ay kilala din dito mga part dahil ng ano, sa mga minatamis na sampalok. So yun, kapag pupunta kayo dito halos madami kayong makikita paninda na gawa sa sampalok, mga pampasalubong mga part. Kasi ang dami ditong puno ng sampalok. Yung muna sumabit. Nakakagulat yung ganun ano, sumabit oh. Delikado to. Okay, kita niyo mga part, yung daang yan oh. Oh, tabi po. Sobrang ano, kurbada. Kita niyo. Nakakagulat yung may kasamay makakasalubong bigla no. Hindi kasi ako nakabusina. Pero hindi naman masyadong ano, hindi naman tayo malayo naman. Kumbaga isang paalala lang na kapag pupunta dito ay medyo ingat lang mga part. Kasi sobrang wow, sobrang liko niyan. Yan yung pinakabituka manok dito sa barangay Nagtuktok. Papatas na ulit tayo mga part. Biyahe na tayo at masyado na tayong madaming sinasabi. Baka hapunin na tayo bago makauwi ng Batangas City. Okay, napakaganda talaga dito. Wala akong masabi sa bayan ng Lubo mga part. Wow, taasan natin. Grabe yun. Sobrang patas talaga. Oh. Matataas ng bundok mga part. Pero isa tayo dun sa ano, isa na tayo sa mga nasa itaas ng bundok. Dito sa parting ito mga part ay napakadaming puno ng niyog mga part. Pero hindi siya yung ordinaryong puno ng niyog. Kasi halos itong mga puno ng niyog na ito mga part ay yung ano, mahaba ang pinakapuno. Hindi kagaya dun sa ordinaryong puno ng niyog na nakikita natin na medyo ano lang, hindi siya ganun kataasan. So iniisip ko kung paano ito inaakyat o paano nakakakuha ng mga bunga dito no. Nakagaya niya no. Sobrang taas. Nakakatakot ito umakyat sa ano, puno ng niyog.
Ang daming saging oh. Dadalhin niya sa bayan sigurado. Grabe, sarap talaga pagka yung sa parting pabukid ka or parting pabundok. Basta't masipag ka lang mga part na magtanim, ay siguradong hindi kayo magugutom. Oh, magtanim ka ng saging, magtanim ka ng mga gulayin. Oh, tapos ayan, kumbaga dito sa parting ito naman ay given na yung puno ng niyog. Pero nakakapagtaka lang mga part ito isip ko lang naman, naisip ko lang paano kaya na tanim or tinanim ba ito ng tao o natural na gawa ng kalikasan. Kalikasan ang sadyang nagbuhay sa mga punong ng niyog dito. Kasi sobrang dami mga part, napakadami ng puno ng niyog. Pero iba ito dun sa plantation, dun sa may nagtanong tong mga part. Kasi sigurado ako na gawa ng tao yon, kasi naihilera nila Pero dito sa parting ito, lalo na doon sa nadaanan natin mga part, ay napakadaming puno ng niyog. Hindi abot ng utak ko mga part. Ang galing ng kung kalikasan man ang may gawa, napakagaling napakasarap talaga. Sayang nga lang at medyo tinanghali tayo mga part. Pero sa abot ng aking makakaya ay hahanapin natin ang ang falls dito. School ata to, ay chapel. Oh, kung di ako nagkakamali, pustahan tayo. Barangay hall yan ang nagtuktok. Ginagawa pa lang, napakaganda. Oh, tapos yan ang ganda yan napakadaming puno ng niyog. Wow, mapapawaw ka na lang talaga dito mga part. Ito yung paaralang elementarya ng barangay Nagtuktok. Ayun, grabe mga part Kaya hindi na ako nagtataka talaga kung bakit tuwing bakasyon o hindi man bakasyon mga part, tuwing araw ng Sabado at Linggo, ang daming taga ibang lugar na talagang dumadayo dito sa Lubo. Sobra, napakaganda kasi dito. Kahit nga ako ay malimit na pumupunta dito, ay hindi ako nananawa. Kasi halos kada punta ko dito ay ay may bago. Kagaya na may mga tent, may kaya dito. May tent, siguro nag-overnight, hindi ako nagkakamali. Okay naman pumunta dito, napakaganda ng mga daan. So simula kanina, yun pa lang yung medyo basag-basag na konti yung kalsada yung nadaanan lang natin. Pero dito, balik na naman. Napakataas ng bundok mga part to. Tabi-tabi po. Kapag dadayo kayo mga part sa lugar na hindi naman kayo sanay o babago lang kayo, ay huwag nyo kalimutang tabi-tabi po. Malamig pa din dito kahit na 10:23 na ng umaga. Medyo patanghali na. So medyo pa naman, busog pa naman ako kasi doon sa pinag-umpisahan natin ng vlog mga part ay yun na nakapag-almusal tayo. So ang ating isipin na lang yung mamaya tanghalian. Pero may baon ulit ako na tinapay naman na pabaon ni mami para sa ganun pag nagutom tayo ay makakain tayo. Oops, napakagandang lamig, lalo na siguro kung kaninang umaga. Partida pa yan kabayo mga part. Sa may taga ako, tabi po. Dito sa parting ito ng pabundok mga part ay halos kalimitan ay may kabayo. Madami ako nadadaan ng kabayo, hindi ko lang nakakasama sa vlog. Okay, ayun.
ginagawa dito mga kalsada, oh. Bagong ginagawang pathway doon, oh. Lahat dito ay ginagawa. Ito kaya lang nagkakameron ng ganyang may sira mga part. Kung di ako nagkakamali ay dahil yan kapag umuulan yung lumalambot ang lupa. Kasi wala naman ditong dumadaan mga part na kagaya ng sa natin sa city. Yung mga dump truck na mabibigat na ewan ko, pero sa palagay ko ay isa yun sa mga dahilan kung bakit nasisira yung mga kalsada. Kasi kapag kakargado yung mga dump truck ay mabigat, kaya lumulubog yung kalsada, kaya nag-uumpisang masira. Pero dito sa parting ito ay siguro ilang taon, siguro may anak na ang anak mo, ay ito pa din yung kalsadang yan, hindi pa nasisira. Oh, wala kasi dito dumadaan mabibigat eh. Puro mga private na sasakyan, 4 wheels, tricycle, at saka mga motor lang. Hindi dito nadadaanan ng mga malalaking truck. Oh, grabe ang na. Oh, yung napakaganda ng niyugang ito. Ang gusto ko pa mga part na explore, alam nyo, yung yung lalawigan ng Quezon. Kasi bukod sa napakaganda doon, ay madami din doon mga falls, madaming mga pasyalan na magaganda. Kaya hindi mauubos yung mga pupuntahan ninyo. Parang dito sa Lubo, kahit kayo ay isang linggo na dito nakatigil, ay hindi nyo pa kayang tapusin o puntahan lahat ng mga magagandang lugar dito. Pakinig yung mga part ang ating preno. Nagtataka ako, simula nung nagpalit ako ng brake shoe or brake pad man tawag dyan, o brake shoe, ay nagkaganyan na yung kapag ginagamit ko yung preno sa huli. Kasi brake drum lang naman itong hulihan itong Honda Click. Kaya yung tumutunog, kumagit-it. So naiilang ako. Minsan kapag mamemreno ako ay pinagtitinginan ako ng nasa paligid ko. Parang nasiyak na ibon na ano matag doon? Hindi ibon, yung sisiw. Napakataas ng ahon natin mga part, Pero tiwala lang tayo kay Blossom mga part. Napakadami ng bundok na nakakiyat ni Blossom at nakakaya niya. Wow, napakaganda ng view. Oh, grabe. Dito sa parting ito mga part ay hindi siya pansin ko lang, hindi siya yung malakas ang bugso ng hangin. Pero nasa taas tayo ng bundok mga part. Oh, yan may daluyong ng hangin pero mabaga, mahina. Ay siguro dahil ng yan, takip ng bundok na yan